Klase mo. Dali-dali mag-introduce yourself eh. Dapat kasi guys, doon pa lang makakuha ka na ng loob ng kaklase mo. Ako po si Renzo, taga Bulacan po ako, 16 years old, naniniwala sa kasabihang ang buhay ay parang hagdan, mas mabilis kang aangat kung marami kang tatapakan. Wala na. Hakot ka na naman ya. Hakot ka na naman ya. Magtira ka naman ya. Say mo sa mga lalaking nag-ask ng chance imbis na ipakita na lang how they really like the girl. Say mo sa mga lalaking nag-ask ng chance imbis na ipakita. Utang nagulo na ako sa tanong Nagulo na ako sa tanong. Pero nagulo yung chord ko. Yung chord ko yung magulo. Tiyaga lang chord to, hindi ako makapag-code. Isang hawik ko lang, wala na. Black screen na. May gawi. Kayo na nga lang mag-pin mga moderator. Ang bilis kasi ng comsec kung ano sasagutin kong tanong. Marami namang moderator dyan. Hindi ko na mabasa yung mga tanong. Try mo rin Nueva Vizcaya. Putya gala, lagi ako nandyan, Lods, sa Santa Fe. Ayoko na dyan, Lods. Nakakapagod umubir-ubir, tik. Paano kung yung nagustuhan ko na babae, binigyan ako ng Paano kung yung nagustuhan ko na babae, binibigyan ako ng advice about sa relationship nila? Abangers ka, tropa. Parang parang si ka. Abangers ka, tropa, ha? Parang si Parang may kilala akong ganyan. Abangers ka, tropa. O wala tayo sinasabing pangalan, i-issue nyo na naman ako. Lahat na lang. Kuya Reds, paano ko iti-take the risk kung in the first place wala naman talaga akong chance? Minsan kasi take a risk. Kutya, sumusugal ka sa 0% win rate. Hindi yan risk. Hindi yan risk, tropa. Alam mo naman palang walang chance. Huwag mo na ituloy yan. Hindi ka sumusugal kasi sure lose ka. Huwag mo na ituloy yan. Dami-dami babae sa mundo eh. Paano kung mahal mo pa ex mo pero meron na siya bago? Ito kasi boys, pag iniiwan kayo ng girls, mag-gym kayo. Siyempre magkakaroon siya bago. Siyempre mako-curious yung bago niya. Ano kay tsura ng ex neto? Mukha kayong burat or mukhang tao na gwapo? Siyempre i-stalk kayo ng Facebook nun. Pagsilip niya, nakaduno ko. O putyang gala, edi ang ang ganti ng api mo, mai-insecure yung bago niya sa'yo. Siyempre gagawin niya, papagaanin niya na lang yung loob. Wag ka magselos diyan, mas gwapo ka diyan. Pero tanda mo, sinabi niya rin sa iyo nung kayo. Ganon lang naman ang guys, ang ng babae. Ganon lang naman 'yun. Pero boys, ito ang ko sa inyo, ito ang best advice ko. Wag kayo magtitiwala sa circle of friends ng jowa niyong babae. Pagkatiwalaan yung jowa nyo, pero wag nyo pagkatiwalaan yung circle of friends niya. Yun ang mabibigay kong best advice sa inyo. Yun ang mabibigay kong advice sa inyo. Pagkatiwalaan yung jowa nyo, pero wag nyo pagkatiwalaan yung mga kaibigan niya. Kasi isipin mo, pag naghiwalay kayo doon, yari ka sa GC nila. Wala na, ikaw na topic doon. Ewan ko nga be, bakit mo pinatos yan? Mukha namang ingron yan. Oo nga be, dapat si Jonard na lang yung inano mo, mas gwapo yan doon. Oo nga be, di lang kita sinasabihan kasi kayo pa nun eh. Tandaan mo mga kantukmol pag naghiwalay kayo dun. Ikaw agad ang lait. Paano kapag sa akin siya mismo Ang gala na wala. Yun ang wag nyong guys. Kung hawak nyo man ang messenger ng babae, wag nyong sisilipin ang girls group. Wag. Ipagpilitan ko pa ba kahit nagsawa na siya sa akin ng walang dahilan, papin please. Normal lang naman yung magsawa tsaka magkalabuan. Ang hindi normal,
Pag nagsawa siya, tapos naghanap na ng iba. Normal lang naman sa relasyon niya yun, magkakaumayan kayo. Pero pag naghanap ng iba, wala na yun. Paano kapag sa akin siya mismo nagkwento about sa taong gusto niya, alam niyang gusto ko siya? Ito sagot mo, bastos ka, sabihin mo. Yun ang isagot mo. Paano naman kung gusto ka niya pero may ibang lalaki na may feeling sa kanya, tapos close sila? Lalaki, puta suntukan ba ganyan? Pero pag mga ganyan kasi you made the best man win. Madali lang manalo dyan, tropa. Depende na lang sa gwapo mo yan. Pero legit, depende kasi sa gwapo niya, hindi? Parang ano lang naman ang mga babae, parang lalaki. Unang tinitingnan ng mga yun, itsura, guys. Madalang ang ano, kahit naman lalaki, sino ba naman magkakagusto sa pangit? Matagal ko na siyang gusto, hindi ko lang maamin, pero may iba siyang ka-talking stage. Pwede pa abangan yan, tropa. Talking stage pa lang na, wala pang label. Gawin mo, hintayin mo mag-Valentine's, ilista mo yung pangalan nyo sa marriage booth. Kunwari, hindi mo alam, pero ikaw talaga nagpalista. Siyempre, tatawagin ng mga student council yan. Andito ba si Jobert, tsaka si Annalyn. Papakasal daw ay sa sa wedding booth. Ilista mo yung pangalan ng dalawa sa wedding booth pag Valentine's. Worth it ba ituloy ang panliligaw? May ibang ba't putol? Sorry Lods, putol eh. Di ko mabasa. I'll be the princess. Ay, mga moderator na magpipin ng tanong. Pero kay Shanti, naawa nga ako kay Shanti eh. Ewan ko ba, Shanti, magmadre ka na lang kaya umalas mo sa lalaki. Baka madre talaga ang para sa'yo. Di ko alam kung malas ka ba sa lalaki o buwang ka lang mamili. Isipin mo, Shanti, ang dami mong clan na connected ka sa mga 10 clan. Isipin mo, 10 clan yung pwede mo pagpili ang lalaki. Puta, wala ka pa rin napiling matino doon. Paano naman after 2 weeks ng breakup, nakahanap na ng talking stage? 2 weeks? Wala na, sinisipat na yun habang kayo pa lang. Sinisipat na yun habang kayo pa lang. Kasi doon pa lang sa after yung breakup nyo, kung maayos naman kayo nag-break, di kami lang binigyan 3 buwan. Wala na, sinisipat na yun. Sinisipat na yun. Inom na natin yan. Pucha, ayoko nga eh. Umiinom lang ako pag kapatid ko kainuman ko or tatay ko. Advice mo sa ex na sinisiraan. Uso kasi, gawain ng bata yun sa bagay. Kahit di bata, kahit naman mga bulbulin. Hilig nila siraan yung ex nila Like di sila mga pirmi sa isang tabi. Ba't di naman kayo naghalikan? Hindi kayo nagyakakan? Paano naman kung nakipaghiwalay sa akin dahil wala raw siyang nakikitang future na kami? Ayun lang, yun ang masakit, pare. Ang sakit niyan, isipin mo. Ikaw, pinaplano mo yung future nyo, pero yung future niya di ka pala kasama. Yan ang masakit, promise. Kaya wag kayo magjojowa ng high school. Magtrabaho muna kayo, pare. Kasi sa totoo lang, ang successful na relasyon, para kasi sa akin, ang jowa ko, kunwari ang ginagawa ko pag nagkaka-jowa ko, ang tingin ko na talaga sa kanila, is asawa ko, and pinaplano ko na yung future namin, like, saan mo ba gusto tumira? Like, ano ba ang gusto mong natin, bahay? Ano ang gusto mong maging business natin? Ayoko kasing nabivisualize lang ng jowa ko na girlfriend lang ang limit niya. Ang ko talaga, point of view ko sa nagiging jowa ko, asawa ko na talaga eh. Pero di ko naman siya inaangkin, like may freedom pa rin naman siya.
Ayoko lang ma-feel ng ano na wala akong nabivisualize na future para sa kanya. Pero di naman ako perfect na karelasyon, guys. Syempre, nanggaling ako sa mga toxic na tao. Like, di ako sanay na ano rin tinatrato ng tama. Like, naninibago ako. Okay lang ba maghintay kahit may iba na siyang kausap? Hindi. Hindi. Maghanap ka ng ibang kausap ngayon. Every night you Lods, iniwan ako tas isang linggo pa lang. Nawala yung comment mo, wala pang isang linggo. Wala, di ko kita yung comment. Papin nga ulit ng isa pa. Sabay na pin yung dalawa, nagbag. Possible ba magka-jowa ang pangit sa maganda? Depende yon kung may maganda kang sahod. Kasi ang hirap nun, kahit ako maganda ako, bakit ako papatol sa pangit, wala pang pera. Pero kung may pera ka, kaya mo buhayin, papatulang kita. Kasi ba naman gusto pumatol sa pangit, tapos wala ng pera? Nakipaghiwalay siya sa akin dahil di siya comfortable sa akin. O, diba yun? Kung siya nagkagusto sa'yo, tapos di comfortable, Ludes. Paano naman kung kaya pa pero walang breakup na nangyari? Walang breakup, like nagkalimutan lang? Nagkalimutan lang kayo? Bigla niya iniwan, reason niya nawalan daw siya ng spark. Then few weeks ay bago na. Pag kayo manghinayang siya mga ganyang tao, guys, buti nang hinayang kayo sa ganyan. Paano naman, nasa malayo kami sa isa't isa, ano ang guide para hindi mag-overthink? Mag-explore kayo ng bagay-bagay. Magtrabaho ka lang, mag-aral ka lang. At least, meron kayong pag-uusapan. Eh, kung pinagpalit ka sa mas malapit, okay lang yon. Pag LDR, nakadepende talaga sa ano niya, sa communication nyo, guys. Worth it ba maghintay sa babaeng hindi ka ni-reject? Hindi. Huwag kayo maghintay sa mga taong wala naman kasiguraduhan. Putya, kunwari, grade 7 kayo sasabihin, ay, study first ako sa graduation siguro. May chance ka. Putya, 4 na taon, isipin mo kung nagjowa ka na ng bago nun. Putya, di 4 years na sana kayo. Paano naman kung meron siyang avoidant issue? Putyang galay, iba nga cleany, tapos yung mga jowa nyo, avoidant. Mga kupal yan. Mga kupal yan pag ganyan. Putya, jowa mo, nilalayuan ka. Maayos pa ba kung nagkakalabuan na? It depends. Kung parehas kayong kikilos, kasi kung ikaw lang kikilos para magkaroon spark ulit, wala pa rin. You're just fixing the two pieces that cannot combine together. Paano kung palagi mixed signal siya pero nandun talaga yung feelings no gagawin rin na babaliw na ako? Sabay mo yung trip niya, mag-mix signals ka din. Ganun lang yun. Huwag niyo ibigay ang lahat sa taong hindi naman binibigay ang lahat sa inyo. Babalikan ko pa ba ang greatest love ko? Magstay na lang ako sa mahal ako. Mas gugustuhin ko magstay sa tao na mahal ako. Kasi pag mahal ka ng tao, matututo ka rin mahalin niya ng todo. Kaysa naman mahal mo, di ka naman di ka naman natatrato ng tama. Kasi kung tatanungin ako kung mahal ko o mahal ako, mas gugustuhin ko yung mahal ako kasi mas matatrato ako ng tama nun. Matututo ka rin mahalin yun. Puta, pero kung ako tatanungin, gusto ko na mag-asawa. Isipin mo, pag may asawa ka. Pag may asawa ka, end life na. Kadol na. Isipin mo kung may asawa ka. Puta, gano'n ang buhay mo. Pagka end life, kadol na. Masarap magkayod. Utang gano'n, naduling na ako sa comment. Hear me out. Should I choose someone who loves me or someone I love? Choose the person na love ka. Yan yun. Matututo kang mahalin yun. Trust me. Paano na
paano naman sa akin, sabi niya nakita daw ng parents yung chat namin, pero ang totoo may bago na. O, pakita rin kamo niya yung chat niya. Sa bago niya doon sa magulang niya. Hindi tayo na. Paano naman kung nagiging cold siya ng 3 to 4 months tapos biglang nakipag-break up? Pucha, habang kayo yung cold siya, wala na, 3-month rule na daw yun, di ka lang na-inform, pare. Itatlo ba na 3-month rule na, hiwalay na daw kayo nun. May pag-asa pa ba, Lods, pag 3 weeks na akong di kinakausap, singin lang ako? Hindi. Ganun lang yun. Normal lang ba may love sa friends kit na hanggang kaibigan lang talaga trato niya? Hindi. Putyang galang pangalan, mag-inoong malibog. Ganun lang naman yun, guys. Kung healthy naman yung nyo, relasyon nyo, kahit sabihin nyo yan, tawag doon, best friend nyo, tapos gustuin nyo. Pucha, ibigay nyo lahat kung ayaw. Di sibat, ganun lang naman yun. Give all your best. At least wala na kayong panghihinayang. Kasi yung mga tanong nyo, halatang hindi kayo natatrato ng tama. Pag alam nyo namang tinatrato nyo ng tama, pero di talaga binibigyan ng same treatment yung sa inyo, sibatan nyo na. Dapat marunong kasi kayo sumibat sa mga ganyan, guys. Pero it depends kasi sa tao yan eh. Kahit ibigay mo yung best mo kung walang satisfaction ng tao, di yun makukontento talaga, guys. Yan ang usapang hindi magkakasundo ang lalaki tsaka babae. Like kunwari, si Dudong, si Maginoong Malibog yung kanina, malay mo binibigay niya yung best niya. Pero yung babaeng yun, nakukulangan pa rin doon sa best ng lalaki. Eh, syempre, wala talagang mangyari. Kahit sabihin mo, sunduin mo yun ng after ng trabaho niya, pero sabihin natin nakabiyos ka. Iisipin niya, ayoko sa'yo, gusto ko yung nakasibik. O, nakasibik ka naman yan. Sasabihin ng, kahit sunduin mo ako, di ko ma-appreciate yan kasi gusto ko yung naka-Fortuner. Mga gano'n. Paano kung ginagawa ko naman lahat ng effort time niya pero hindi pa rin tanggap ng mama niya? Pucha, yun yung masakit eh. Kalaban mo yung magulang. Ang hirap niyan eh, no? Kaya boys, mag-gym kayo para pag ganyan, suntukan tayo ng tatay nila. Mahirap kasi yung ganyan eh. Siyempre, pag di ko gusto na magulang, susulsulo niya yung anak niya. Huwag ka dyan, mukhang tukmol yan. Mas gwapo si kapitbahay natin. Paano pag ako nilalapitan niya pag magpapatulong sa taong gusto niya pati sa pagko-confess? Sirain mo. Nagpapatulong siya sa'yo, siraan mo. Siraan mo doon sa gusto niya. Di niya ako ni-reject, gusto niya rin ako, pero sabi niya di pa siya ready. Never di magiging ready ang tao pag gusto ka niya. Tandaan mo yan. Pag gusto ka ng tao, anytime, anywhere. Walang hindi ready pag gusto ka ng tao, pare. Tutuloy pa ba namin pag nahuli ko na siyang naghahalikan ng boy best friend niya? Ang sakit nung sagot niya. Yung tanong niya, pare. Pero isipin nyo, i-visualize nga natin yung ni tropa. Isipin mo, naglalakad kang ganun. Okay, i-visualize natin dahil mahal natin si tropa. Lang, iangat natin yung camera. Iangat natin. Naglalakad tayo, tapos nakita natin may kahalikan na boy best friend. Ano yung reaction natin nun, no? Pipigilan ko ba sila sa halikan nila or hahayaan ko? Or mag-walk out na lang ako na parang nothing happened? Kahit ako di ko alam magiging reaction mo nun eh. Kasi syempre masyasya ka, isipin mo naglalakad ka. Hindi ko rin alam magiging reaction ko eh. Ang hirap siguro nun, no? Ang hirap siguro nun. Tangina kasing mga boy best friend yan, di pa mamatay, no? Teka nga, di pa boy best friend din ako ngayon. Wag pala guys. Wag pala, mababait yung mga boy best friend na yan. Mababait yung mga boy best friend na yan, guys. Dapat pinupuri yung mga yan.
Wala lagi yung hook ko. Worth it bang ituloy ang panliligaw kahit ayaw sa akin ng parents niya? Ito ang masasuggest ko sa inyo, boys. Laging boys ang nakakaranas nito, yung ayaw ng parents. Tandaan nyo, kahit ayaw ka ng parents, kung kaya ka ipaglaban ng jowa mo, walang choice ang parents. Tingnan nyo ako, guys. Never sinabi sa akin ng nanay or tatay ko, ayaw ko yung babaeng yan para sa'yo. Kasi, alam nilang wala silang palag sa akin. Bakit? Ikaw ba mag-aasawa? Bakit pa? Ikaw ba Ikaw ba magpapakasal? Di ba ako? Bakit ma? Ikaw ba asawahin ko? Ikaw ba bubuhay dyan? Ako naman bubuhay dyan. Tandaan nyo, boys, walang palag ang magulang sa anak na marunong pumalag sa tama. Pwede kayo sumagot sa magulang nyo, pero dapat kayo yung tama, hindi dapat yung sagot lang kayo na sagot. Pero yung mga ganyang sitwasyon, kahit naman ayaw ka ng magulang niya, kung kaya kayo ipagtanggol ng babae or lalaki, madali lang yan. Pinili niya lang ako para maiwasan lang ang tao na hindi niya gusto. Putyang galang yan. Aray ko. Aray ko. Putyang galang eh. Kaya mas maganda talaga pag pag yung jowa mo may gusto sa'yo. Yun talaga ang maganda, yung kunwari bago kayo magkatuluyan, crush ka niya. Kasi ito kasi yun, boys and girls. Kung yung jowa nyo ngayon hindi kayo crush dati, ibig sabihin may crush dati yun, hindi lang sila nagkatuluyan, kaya kayo nagkatuluyan. Ito ang masakit, boys, tandaan nyo. May jowa kayo ngayon, iniisip nyo ba isang beses, bago kami magkatuluyan ng jowa ko, crush ba ako nito? Or naging kami lang kasi hindi siya gusto ng crush niya? Yun lang yun. Paano kung di niya ako ni-reject pero sinabi niya na mahalaga ako sa kanya? King ina niya kamo. Ganon din yun. Lahat naman ng tao mahalaga pagkakilala mo. Bakit yung mga trauma niya sa past niya sa'yo binato, gano'n? Wala, may ganyan talagang tao eh. Sibatan mo na lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit kayo pumapasok sa relasyon kung alam nyo namang hindi pa kayo fully healed eh? Just how fast the night. Putyang galang, bilis ng comsec. Wala na akong makita, Lods. Nakipaghiwalay sa akin, reason niya, hanapin daw niya muna sarili niya. Putyang galang, ano yan? Yan ang hindi ko maintindihan ng katakahan ng tao. Hanapin mo yung sarili mo, ito ka lang, katabi mo lang yung kaluluwa mo, yung balat mo. Sino ba hanapin yung sarili mo, nasa ibang bansa? May kambal ka ba? Yan ang isa sa pinaka-bullshit na rason ng mga tao. Putya, ba't di nyo mahanap yung sarili nyo? Araw-araw nyo naman kasama yung sarili nyo. Worth it pa ba manligaw sa isang matinong babae na strict parent kahit 7 months na ako nanliligaw? Pwede pa yan. Basta wag lang 3 taon. Pwede yan. Paano naman kung umuwi lang siya ng probinsya niya? Naging distant na siya, nakipaghiwalay. Wala na sila na nung kapitbahay niya. Siguro nakita niya yung nagbobomba ng poso. Tapos ang laki ng katawan. Sabi niya, pwede bang ako naman yung bombahin mo? Wala na yung tropa, sibat eh. Sibat na yung ganyan pare. Siguro may nakita siyang nakahubad nung nakapitbahay nagbobomba ng poso. Tapos sabi niya, ako naman yung bombahin mo. Wala na yung tropa. Move on na pag ganyan. Pucha, ang bilis ng komsi ko. Naduling na ako. Lods. Napapansin ko sa Comsec, worth it ba magantay sa taong unsure sa akin? Hindi, maghanap ka ng Napapansin ko sa Comsec, puro lalaki yung sad boy. Ang dami yung unsaid thoughts kumpara sa mga babae. Wala pag lalaki ka kasi, hindi mo pwede i-open up lahat kasi pag nag-open up ka, isipin mo magkakagulo lang, di ba? Wala boys eh. Na kasi yan eh. Kumbaga, tumatak na kasi sa mga lalaki yan. Kung may problema ka, kimgimin mo na lang.
Hindi nila binabalidate ang ano nyo, ang emosyon nyo. Napapansin ko lang puro lalaki yung ano, yung nagko-comment eh. Ibig sabihin sila talaga ang may mga unsaid thoughts sa mga jowa nila or ex nila. Normal lang ba ma-in love sa pinsan? Pwede ka naman ata mag-jowa ng pinsan mo basta third cousin na yung mga ganun kalalayo. Alam ko pwede na yun eh. Huwag naman yung mismong ano. How long will I wait until enter a new relationship kapag bago pa kayong nag-break? Sabi nila 3 months, like 3-month rule daw. Pero hindi daw deserve ng 3-month rule pag cheater ka. Sabi nila ha. Which is tama naman. Paano naman wala na kami pero gusto niya maging friend kami. Walang ganun, budyang gala. Kayo ng ex mo magiging friend. Ang kaibigan nasasabihan. Masasabihan mo pa ba yan? Siyempre, mahihiya ka na dyan. Hindi mo na kaibigan yan, pare. Ang kaibigan, nasasabihan. Hindi na kaibigan yung ganyan. Pinakilala ako sa magulang after 1 week. Iniwan niya na ako. Putya, tapos pakilala sa'yo, baka tubero ka lang na nag-aayos o kaya tanod na naghatid. Nawala yung pin na ex ko. Pero kung ako kasi, tatanungin nyo ako paano ko gusto ang relasyon na mag-proceed. Wala namang perfect na relasyon, guys. Lahat naman yan na pagdadaanan nyo. Walang perfect na relasyon. Nakadepende lang kung paano nyo i-explore ang mga bagay-bagay and paano nyo aayusin. Ganun lang naman yun. Ang pinakamalala lang naman kasi talagang gawin ng lalaki, magloko, bumira ng iba, anakan yung ibang tao, mga ganun. Yun lang naman ang usually, pero yung mga something toxic like yung mga kaya nyo pa naman ayusin yun kung gugustuhin nyo magbago. Yun ang naman ang point of view sa buhay. Kasi ang nasa lalaki, ang napapansin kong ang problema nila sa mga lalaki, wala daw emotional intelligence. Like gusto daw nila ng lalaking marunong mag-lead, ganto ganyan. Pero ang problema naman sa babae, pag minandohan sila ng lalaki, sasabihin naman nila controlling sila. Ba't mo ako inuutusan? Ba't mo ako ginaganto? So, depende rin talaga sa pagkakaunawa ng tao yun, guys. Kaya nga sabi sa inyo, wag muna kayo magjowa ng bata. Doon kayo sa matured age na. Mahirap kasi yan, guys. Tapos meron naman yung iba, guys, naghihiwalay sa relasyon kasi, like sabihin natin, yung babae, palamunin lang sa bahay, nakahiga lang, nagsiselfone, tapos yung lalaki may trabaho. So, yung point of view nila sa buhay, magkaiba. Ang nangyayari, yung babae, hindi niya maintindihan yung sitwasyon ng lalaki na kailangan niya magtrabaho kasi para rin naman sa future nila, kailangan niya magtrabaho para may pambayad, para mabuhay siya. Ang babae kasi, yung isa namang babae, isipin nun, nawawala ng time sa kanya. Kaya yung mga artista, pansin nyo, ang artista, kung hindi celebrity ang jojowain nila, businessman, kasi busy din. Magkakaintindihan sila sa lifestyle na hindi laging pwede silang magkasama, ganito, ganyan. Yun ang iwasan nyo, boys. Kaya nga sabi sa inyo, hindi naman kayo, sa totoo lang, boys, hindi naman kayo madadali ng mga sinasabi nyo kung may pera ka, dadalihin lang yung pera mo ng gold digger, ganito, ganyan. Siyempre, kung may pera ka, sabihin natin, piloto ka. Ang piliin mo yung matinong babae din. Ba't kasi pipiliin mo yung sisip-sipan ka lang? Normal lang naman sa asawa mong gagatasan ka ng pera, pero itatrato ka dapat ng tama. Ganun lang naman yun. Pagtatrabaho ko para sa atin, bubuhayin kita, bibiling ko yung gusto mo. Ang gagawin mo lang, bigyan mo lang ako ng tahimik na bahay. Alagaan mo lang ako. Ganun. Paikuti mo lang ng tama yung pera nating tinatrabaho ko. Yun lang naman, guys. Madali lang naman ang sagot sa mga bagay-bagay. Ang mahirap kasi sa mga tao, di sila nagkakasundo, guys. Pucha, isipin mo, yung jowa mo, kakauwi lang galing 8 to 12 hours of work. Pag uwi niya ng bahay, dadakdakan mo pa. Bakit ang tagal-tagal mong umuwi? Wala ka pang pasalubong. Hindi ka man lang nagtitext. Kanina pa ako nagchat-chat. Puchang galang yan. Imbis na bigyan mo ng payapang bahay, asikasuhin mo kasi nagtrabaho. Puchang galang yan. Dadakdakan mo pa. Di ang nangyari, mauurat lang sa'yo yung asawa mo.
She left me without any reason and humihingi siya ng second chance. Bigyan ko ba ng chance? Hindi. Ito chance o kamo, saluhin niya. Send me screenshot. Paano naman if nakipaghiwalay siya na random day dahil nawalan siya ng gana? Wala na. Gym na yan, tropa. Ayaw niya daw kasi hindi daw niya kaya ibalik yung genuine love na binibigay ko. Ibig sabihin lang, hindi ka nun mahal. Yun lang yun. Hindi ka nun mahal. Ibigay mo sa iba yung genuine love mo. Paano naman kung gusto ko ng parents niya pero ayaw niya ako? Tarantado, ba't pinakilala ka niya sa magulang niya kung di ka naman niya gusto? Paano naman kung may issue siyang cheating sa past RS niya? A cheater, always a cheater. Yun lang yun. Yun lang yun. Yun lang yun. Pero hindi ko nga ano eh. Hindi ko magets ang ano ng cheating. Ito guys ha, real talk lang tayo. Boys, bakit kayo nag-cheat? Isa lang naman yung titi nyo. At naghahanap pa kayo ng ibang bilag? Isipin nyo boys. Isipin nyo yun boys. Yung iba sa inyo, cheater pa. Minimum wage earner na nga. Tumatatlong babae pa.